Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, kasama, Chaplain Arnel Marcaida. Tayo po ay tatalakay ng mga serye ng paksa mula po sa Biblia. Mula dito sa programa ng Adventist World Radio 101.7 FM Nagilian, ang ating What the Bible Says. Ano po ang sinasabi ng Biblia? At syempre mga kaibigan, sa pagsisimula po nating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli kaming lumalapit upang pasalamatan ka sa inyong kabutihan, sa iyong pagkatapat, sa inyong kadakilaan. Hinihiling po namin ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral upang tanglawan kami at bigyan kami ng kapangyarihan, ng pagkaunawa, ng katalinuhan nagmumula sa inyo at lubos naming maunawaan ang aming pag-aaral. May kinalaman po sa liham ng pag-ibig mula sa langit. Salamat po sa pagdinig sa iyong panalangin, sa pagkapatawad sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Welcome kaibigan sa ating programa dito po sa Tinig ng Pag-asa, What the Bible Says. At aalamin natin ang mga kasagutan sa maraming mga katanungan sa ating mga isipan. May kinalaman po sa buhay pananampalataya. Mahalaga po na ating pag-aralan ang mga salita ng Diyos sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Dito nakasalalay kung paano tayo magkakaroon ng mas malalim at matibay na relasyon sa ating Diyos at sa ating tagapagligtas. Again mga kapatid, kaibigan, welcome sa ating programa What the Bible Says. Ang ating unang paksang tatalakayin po ang liham ng pag-ibig mula sa langit. Sino po sa inyo nakaranas na makatanggap ng liham o ng sulat o love letter mula sa inyong pagiging kabataan? Kung ikaw man ay babae, naging dalaga, ay nakatanggap ka ba ng mga stationery, mga love letters? Ngayon po ay high-tech na kasi. Ang ginagamit na ngayon ay social media, Messenger, Facebook. Ayan, napakaraming paraan po ngayon sa teknolohiya. At mabilis ang responde, mabilis na nababasa ang mensahe, mabilis din na nalalaman ang kasagutan. Kaibigan, mahalaga po ang komunikasyon. Noong unang panahon, ang Diyos ay nakikipag-usap ng mukhaan sa tao. Ngunit nung magkasala, ay natigil po ang ugnayan na yon. Kaya nga, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang muling may paradala o may pahatid ang mensahe ng pag-ibig at ng kanyang pagliligtas. Gumamit ang Diyos ng pamamaraan at ito ang tinatawag nating liham ng pag-ibig mula sa langit. Ano po bang ibinigay ng Diyos mga kaibigan upang gabayan ang kanyang bayan o ang kanyang mga anak? Sabi sa awit 119, talatang 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Tunay nga mga kaibigan na ang ating Biblia, ang salita ng Diyos ay naging ilawan sa ating mga paa at tanglaw o liwanag sa ating mga landas. Alam natin ang kahalagahan ng tanglaw o liwanag. Napakahirap maglakbay nang wala po tayong nakikita ang daan. Di ba? So ang salita ng Diyos sa ating paglalakbuhay sa buhay Kristiyano ay tanglaw natin at ilawan sa madilim na mundong ito sa ating paglalakbay. Upang hindi tayo matisod at hindi tayo madaya ng kaaway, mahalaga ng ating nilalakaran sa paglalakbay Kristiyano ay merong ilaw o tanglaw na nagmumula sa salita ng Diyos. Sino po ba ang pinaghatid ng Diyos ng kanyang mga mensahe? Sabi sa Hebreo 1:1, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Opo, kaibigan, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang muling ang mensahe niya ay makarating sa tao. Gumamit siya ng mga propeta na magdadala ng pabalita. Mga propeta na sa pamagitan noon ay kakausapin sila ng Diyos upang ang mensahe ng Diyos ay makarating sa sangkatauhan. Paano po ba naisulat ang mga kasulatan mga kaibigan? Ang wika sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan ito ng Diyos mga kapatid. Ibig sabihin, inspired by God ang banal na kasulatan. At ang mga nakasulat dito mula sa luma at bagong tipan, kinasihan ng Diyos. At ito mapapakinabangan natin sa maraming mga bagay kaibigan.
Ang salita pong kinasihan ay nagmula po sa katumbas na Latin na Divinitas Inspirata. Yan. At ang Griegong salita po na ginamit dito po ay Theopnestos. Na ang literal po na kahulugan nito mga minamahal ay hiningahan ng Diyos. Ang Diyos po mga kaibigan, ang ibig sabihin nito ay direktang may kinalaman sa pagkakasulat po ng kasulatan. Yung po mga kaibigan ang napakahalagang bagay na dapat nating malaman. Na ang Biblia bagamat sinulat ng kamay ng tao, ngunit nasa ilalim ng patnubay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ba ng kalooban ng tao? Kaya naisulat po ang mga kasulatan mga kaibigan? Hindi po. Sabi sa 2 Pedro 1:21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao'y inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Tao po ang sumulat, ngunit inudyukan sila ng Espiritu Santo upang patnubayan sila at bigyan ng kapangyarihan sa kanilang pagsusulat mga kaibigan. Bakit nga po ba nasulat ang mga kasulatan mga kaibigan? Ano ba ang purpose ng Biblia? Bakit ito nasulat? Sa Roma 15:4, sabi ni Pablo, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay sinulat upang tayo'y matuto sapagkat sa magitan ng pagtsatsaga at sa pagkapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Opo kaibigan, nasulat ang mga salita ng Diyos na ito, ang Biblia, upang tayo ay matuto sa magitan ng ating pagtsatsaga at pagpapasigla, tayo magkaroon ng pag-asa. Tama, napakahirap at napakagulo ng mundong ito. Mahirap mabuhay ng walang pag-asa. Ngunit ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagdadala sa atin ng dakilang pag-asa ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Ang salita pong Biblia po ay hindi po makikita sa Biblia mismo mga kaibigan. Ito po nagmula sa salitang Griego na Biblia, na ang kahulugan po nito ay maliit na mga aklat. Ang Biblia po ay nanggaling sa Biblos, na ang kahulugan po nito ay papyrus. Yung papyrus ay tawag sa papel na pinagsulatan nito. At ang Biblos po ay nagmula rin sa pangalan ng daungan ng Biblos sa lugar po ng Phoenicia. Yan po mga kapatid ang mga historical origin o background ng Biblia. Ang Biblia po ay tinatawag ding salita ng Diyos o kaya ay mga kasulatan. Ang Biblia po ay merong 66 na mga aklat. Ito po yung Protestant Bible. Isinulat po ito ng umaabot sa 40 tao mula po sa iba't ibang mga pamumuhay sa loob po ng mahigit na 1,500 mga taon. Tingnan niyo po yung The Sacred Scriptures, Bible Reading for the Home, Circle, page 10, ay nakasulat po doon mga kapatid. From different walks of life, mga kapatid, ang author ng Biblia ay maraming mga tao na kinasihan ng Diyos sa iba't ibang kapanahunan at natipon ang mga aklat na ito sa loob ng 1,500 mga taon bago na i-compile ang buong Biblia mga kapatid. Paano po ba tayo matutulungan ng pagbabasa ng Biblia mga kapatid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sabi sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakaganda po mga kapatid. Ito talaga ang benepisyo ng pag-aaral po ng Biblia. Ito ang pakinabang magagamit sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran para ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kita niyo po, napakarami palang benepisyo ng pagbabasa ng Biblia. Kaya yung Bible study, personal man ito o corporate Bible study, ay isang napakahalagang panahon para sa mga taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay, ng tunay na pag-asa na nagmumula po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sabi pa sa Hebreo 4:12, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasulatan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Paano po ba natin dapat ituring ang Biblia mga kaibigan? Una po, dapat suriin natin ito.
Ngayon po, mga ito po higit na marangal kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ba ang mga bagay na ito. Gawa 17 talatang 11. Ikalawa po mga kaibigan ay maranasan ito. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po mga kaibigan, ang tao po hindi nabubuhay sa tinapay lamang, pisikal na pagkain o sustenance. Nabubuhay din tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Opo mga kapatid, ang ikatlo po ay masiyahan dito. Ang wika sa Jeremias 15:16, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Kaibigan, maraming mga tao ang nagnanais na magkaroon ng tunay na kagalakan ng kanilang puso. Sapagkat sa mundong ito, ang dala ng sanlibutan ay mga kalungkutan at mga pighati at kamatayan at mga sakit, pagkaaway at pagkakagulo at hindi pagkakasundo. Ngunit kung nais natin magkaroon ng kagalakan ng ating puso, ang salita po ng Diyos ay katuwaan at kagalakan sa ating puso. Yan nga po mga kapatid, sapagkat nagdadala po ito ng mga pangako sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Kailangan natin ng pag-asa. Kailangan natin ang pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos, kapag nangako, ay talagang kanyang tinutupad. Kaibigan, kanino po dapat nagpapatotoo ang kasulatan? Sabi dito sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at sa mga iyon ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan mga kapatid, kay Jesus nagpapatotoo ang banal na kasulatan. Ano po maaaring ipagkaloob sa atin ni Jesus mga kaibigan? Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan naman hindi silang papahamak. Sabi sa Juan 10:28. Paano po ba mapapasa atin mga kaibigan ang buhay na walang hanggan? Ang wika sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. What a good news mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan ay masusumpungan natin sa pamagitan ng banal na kasulatan at pagsampalataya kay Jesus na tanging tagapagligtas. Paano po ba dumarating ang ating pananampalataya? Sabi sa Roma 10:17, kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Opo, faith comes by hearing. Hearing the Word of God, the Word of Christ mga kapatid. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At sabi nga po ay, ang pakikinig naman ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Huwag kung ano-ano po ang ating pinapakinggan na siyang lumalason ng ating mga kaisipan, sumisira ng ating moralidad at ng ating mga prinsipyo. Pakinggan natin at basahin ang salita ng Diyos mga kapatid, na siyang ating tanging pag-asa na magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa Apokalipsis 1:3 mga kaibigan, ano pong tawag ng Biblia? Sa mga taong bumabasa, dumirinig at sumusunod sa mga salitang nakasulat doon. Ang wika, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Opo mga kaibigan, tatlong bagay ang binanggit dito na mapalad. Bumabasa, nakikinig at tumutupad. Saan mo nais makasama kaibigan? Sana po, hindi lamang tayo tagabasa, tagapakinig, kundi tagatupad din ng mga salita ng Diyos. Kaibigan, sana po napagpala kayo ng ating pag-aaral. Sa pagkatapos, tayo po'y manalangin. Maraming salamat Panginoon Diyos sa iyong mga pagpapala. Salamat din po sa mensaheng amin napakinggan. Salamat po sa Biblia, sa banal na kasulatan na itinalaga at ibinigay ninyo, ipinasulat upang mabasa namin at mapakinggan ang inyong mga salita upang mapalapit kami sa aming Panginoong Hesus na siyang tanging tagapagligtas, upang handa kami at magkaroon kami ng pag-asa sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain ng mga kaibigan naming nakikinig, sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat din po sa pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy po naman inyong tangkilikin at sundan po ang mga susunod pa ang serye ng ating pag-aaral dito po sa ating pong What the Bible Says. At marami pang kapanapanabik na mga paksa, mga tupiko
mula po sa banal na kasulatan ang ating matutuklasan at higit sa lahat, mapapalapit tayo sa ating tagapagligtas sa pamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng kanyang mga salita. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos mga kapatid, hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Chaplain Arnel Marcaida, nagpapaalam at nagsasabing magkita tayo muli sa susunod pang episode ng ating programa, What the Bible Says.